Maayong buntag ka natong tanan mga kaigsuunan ug sa atong mga soking tigpaminaw sa 98.5 dinhi sa Pais ug sa atong mga nagapaminaw padayon ug nagasubaybay sa atong programa ang Buhing Kamatuoran 101. This morning in line sa ato nga ginahisgutan mahitungod sa discipleship, atong padayon paghisgutan karon na pod ang walo ka prinsipyo ni Jesus Christ in creating disciples. So, mukuha tag idea ni ini, it is also from sa kang Pastor Keith Groves nga diin maghatag ka nato pod og idea how to do unsaon man nato pastor kay usually manggod sa akong gi-post the other day, we know how to win souls but we don't know how to disciples, and that's the common problem we have in our churches. Unsaon nato pagpatubo na kay usually manggod, igo ra ta sa pag-start, igo ra ta sa pagtanom, pero sa pagpatubo, dili na. Muna kadalasan. And sometimes pag yun no, kung na ay mga kalagot or let's say mga kahiubos, or mawala tagana sa pagpatubo sa ilaha. But, sa ginahimo ni Jesus Christ, or sa prinsipyo, ato kinilang taon, how to mold them, how to thrive, how to grow sa maong discipleship in this area. So unsa man ang 8 principles ni Jesus Christ in creating disciples. So this is the master's plan. Part sa master's plan mo ni selection. Not election ha. Wala siya nag-elect, wala siya nag-inani, wala siya wala. Ang iyang gihimo nag-select siya. Subot pasabot sa imuhang congregation, mag-select ka og katong mga spiritually mature. Anyway, ato ning lantawon karon ang upat, walo man ni kabuok pero ato sang lantawon in detail ang kining upat karon. Hopefully mahuman nato ni siya sa 10 minutes. Number 2, not just only selection but association. Nag-associate siya. Number 3, consecration. Number 4, impartation. Number 5, demonstration. Number 6, delegation. Number 7, supervision. Number 8, reproduction. So, mao ni siya ang 8. So, ato sang hisgutan karong buntaga ang kining gitawag og upat sa lang. Ang kini sa lang selection, association, consecration, impartation, muna itong pagsigutan. So, points to ponder. Jesus, the perfect example. Take note ha, kitang mga discipler, dili ta perfect. Gina-point, ginato sila kang Jesus Christ. Pag ang discipleship gani, nag-point gani sa ato, danger gid kana. Kay kung panahon nga makasala gani ta, kana sila, di na gina manimba. But kung ang atong discipleship is Christ-centered, ang atong pagtudlo sa ilaha, pagmatuto sa ilaha, gina-point nato sila kay Jesus Christ, then, whatever may happen, we are not perfect, we are just mere man, subject sa pagpakasala. Jesus is the perfect example. Yes, sumusugot sa dili man pod, it doesn't mean nga magpakasala ta, but we have this responsibility. Maningil ta sa ilaha gyapon kung dili nato gihimo atong parte. It means wala po ta naghimo sa pagpakamatarong pagkabalaan. Number 2, form follows function. FFF means you form and then they follow and then they will function. Mo function sila. Mo gina siya ang goal. Mo forma ka, pormahon mo sila aron nga musunod sila. Kay lisod mo po na nga nagporma ka unya, dili sila mosunod sa imuha, dili sila maminaw sa imuha, raglisod na siya. Kita nga leader, hindi sila maminaw. Now, ang tumong niya na aron nga mo function sila. Mo tudlo na po sila. Kay dili tanang panahon kaya nato. And I want
kung kinsa man nagapaminaw karon nga mga members, or let's say deacons, or just a member sa church, dili gud pwede nga dili ka o multiply. Number 2, dili gud pwede, dili gud na tanang panahon kami ra gid kanunay. Kung ikaw babae man ka makakita niini, dili tanang panahon nga ang Bibuluman makatudlo sa Sunday school. Nanginhanglan gyud na sila og partner, nanginhanglan na sila og kaabag. And kinsa man na kamo na. So munang giingon din form follows and function. And masabtan ninyo that you have your responsibility. Wala daay mo nga naluwas nga mag-char-char lang. Kunili naluwas daay mo to serve the Lord. So muna siya ang point. Number 3, ang points to ponder na to karon. Number 3, his objective was clear. 3 is to 3.5 years, no plan B. But pasabot, sa 3 years kapin ni Jesus Christ, naghimo ra gyud siya sa discipleship. No plan B. Wala na siya B, mo ni siya kani. Wala. Gipursu ni Jesus Christ ang pag-create sa disciples, pagtudlo sa ilaha, paghatag sa ilaha, ug sa pagkomendar sa ilaha sa buluhaton. Motong sa Matthew 28, nga panglakaw kamo ug tudloi paghuman pagtudlo disipuluhon. Mao na siya ang biblical. And sometimes ang disciples, ang pagdisipulo nakalimtan nato. Ang na-emphasize lang karon sa ato is ang paglakaw, pagsangyaw. Mo nang na mission conference pero walay discipleship conference. Diba? Wala na bisan discipleship itsi sa ubang hunahuna, sa ubang mga alagad sa Ginoo, or sa ubang mga ilado nga mga preacher. Itsi katul sa ilang hunahuna kay lahi ang ilang pagsabot sa discipleship. I don't know yun sa nila pagsabot. Walay conference about discipleship. Hinuktok ninyo gani. Naay dagko nga conference, tag 5 days, mission conference, mission month, pero walay discipleship month. Pag-emphasize concerning discipleship, muna ang subo, and muna ang nakalimtan. Munang si Jesus Christ, focus siya. Imagine 3 years kapin. Munang moingon ko sa inyo ang discipleship is not a program. Lifetime journey. As long nga buhi pa ta. Jesus Christ, 3.5 years kapin. And last one, he planned to win. He planned that everyone maluwas ug mo serve. Save to serve. Mga luwas ug moalagad sa Dios Amahan. Moalagad kay Jesus Christ. Moalagad sa Ginoo. Munang daghan ang mga tao sa tong palibot nga diin wala na to ma-disciple tungod kay wala ta nakasabot sa tinguha sa Ginoo. Wala na to masabtig yun. Dili man dautan balikon ako. Dili man dautan ang pagpanangyaw. Dili na dautan. But ang atong nakalimtan is ang pagpangdisipulo. So, balikon ako, ang discipleship is leading them, drawing them, go follow Jesus Christ. It means,
Kung ara na sila sa sulod, halin sila sa guwa, gikan sila sa gawas, and then naa sila sa sulod na karon sa church. Walay lain nga prinsipyo diha sa Ginoo, mo grow sila aron sila na pod mo share sa uban. Dili kay pila na katuig ang church pero dili sila kabalo mo disciple. Even mo witness dili sila kabalo. Subo kay na paminawon. So I hope nga diin kani nga programa nakatabang sa ato pag-remind. Wala pa nato nasugdano pag-discuss ang 8 principles how to gitawag ni ini create disciples. So maybe next time atong pag-isgutan kini balik in detail. So thank you so much. God bless.